1,300 po. Ilang feet yan? 1,300. Ay, thank you po. Alright, ito nga pala yung ating XR 900 from Guansan Group of Companies. At ngayon, iiwan ko itong XR 900 natin doon sa may-ari ng Hayabusa. At sakto, mukhang trip ng may-ari ng Hayabusa itong XR 900 natin. So tamang-tama, swap kami ngayon. Siya muna gagamit nito at tayo naman sa Hayabusa. Pero bago yon, nandito tayo sa gas station ng Shell, Olongapo Road, San Fernando, Pampanga. Pero hindi tayo dito magpapagas. Alam nyo kung saan? Siyempre dun sa suki natin. Let's go. Ito yung mga suki natin. Hindi kaya tayo nagde-day off? Hindi yun. Wala nga ako yan eh. Ay, bakit? Na-operan ako. Over? Ha? Na-operan. Ng utak? Ay, ano? Ano utak? Sabi ka naman sa akin. Minsan na yan ako may bukol ako sa kilikili. Ah, kilikili. Hindi ka kasi nagde-deodorant eh. Hindi ako nagde-deodorant kasi nagtatawas ako. Ah, kaya. Oh. Yung ano, yung tawas, yun yung pag masaya ka. Puro yun. Bakit? Di ba masaya ka? Oo. Iba yung S naman yun eh. Eh, siyempre, plural. Ay, ang kulit. Di ba? Pag ako mag-isa, tawa. Pag tayong lahat tumawa, Tawas. oh. Yan. Bye-bye. Right, located dito sa bandang Marilao yung bahay ng pupuntahan natin. At ang binigay niyang mapa is Waze. So ngayon ko napagtanto na pagdating sa province hindi magandang ginagamit yung Waze. Kasi ang dami niyang rerouting. Imbis na mapabilis, mapaiksi ang biyahe, pinapalayo niya talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdating sa Maynila, hindi ko pa na-try, pero sabi nila okay naman yung Waze. Tsaka marami siyang mga icons na dagdag detalye sa kalsada. Pero pag probinsya talaga, Google Map ako. Yun ay akin lang ha. Ewan ko kung na-experience nyo rin na nilugo ko yun ni Waze. Google Map medyo okay lang eh. May mga ligaw din pero mas accurate kesa sa Waze. Ganda ng lugar nila. Matraffic sa papunta pero pagdating dito ang luwang. Good afternoon po. Ano pong kailangan para makapasok po? Ano pong kailangan para makapasok po? ID na lang, sir. Thank you po. Game, tinest drive niya yung motor ko. Ano masasabi mo, bro? Okay siya, program. Hindi hirap, komportable naman, di ba? Komportable lalo yung manibela nakataas. Yung tunog. Parang inline 4 eh. Tsaka mas magaan sa inline 4. Lalo pagka hindi kayo nakasakay, no? Oo. O di, Kahit ugong lang. so, Oh. pag hindi kayo nakasakay, mas ma-appreciate mo yung tunog. Sa maraming mga available pa dito, lalo na dun sa bandang taas. So ikutan natin ngayon, baka may matipuan tayong lote. Pwede palang bumili ng lote lang dito, di ba? Oo. Para kapit tayo na tayo. O sige. Kapit Village. O, labas ko lang yung motor. Uy, buti na lang may quad lock. May block pala na quad lock. O, ang ganda ng block. Alright, nakasakay na tayo sa Hayabusa. Maganda yung pagliko niya. Malaki yung abot. Okay. Mas tahimik to. At mukhang ako yung magpapachase oil nito kasi for service na. Ay, sandali. Tignan ko muna yung angle pala ng camera. Sorry guys. Ayan pala yung angle ng camera. Dapat nakaganyan. Yan. Diba? O. Buti na lang naalala ko. Hindi, nakayuko to. So modern yung motor. Pero yung kanyang instrument panel is puro mga analog. Pero meron pa siyang LED dito. So okay naman. Para sa additional info, no? Let's go. Tara. Yun, oh. Sundan natin siya dito sa loob ng village nila. Nice one. Wala pa masyadong tao dito, no? Mga bago yung units nila. Ang ganda, oh. Sa Tambucho ko hindi marinig yung tunog ng Hayabusa, oh.
Para akong nakakotse dito sa Hayabusa. Ang lambot ng upuan. Ito yung main road nila. May mga nagja-jogging pa, oh. Ang lapad ng main road, no? May garden pa dito, ah. Marami din palang gate sa loob ng village, no? Dito ako pumasok kanina, yan yung main gate nila. Lawak ng lupain nito. Eto, marami pang bakanting lote, lalo na doon. Ang ganda, oh, kahit wala ng bakod, oh. Mukhang model house ito. Ito yung modern style niya, oh. Amaris yung pangalan. 168 square meters, oh. Oh, model unit pala. Kaya pala walang bakod, eh. Pero kahit di ka magbakod dito, safe, no? For sale? Oh, nagbubukas na para sa atin. Oh, check na na. Pwede pumasok? Ayun, nakalock, sayang. Pwedeng mamili ng pangalan. Aurelia. Oh, laki ng lote, 175. Ano bukas? Sarado na. Para tayong akyat bahay dito. Lalaki ng mga motor natin, bro. Lalo na yung sa'yo, dalawa tambucho. Ang kinang pa. Oh, mukhang maganda nga. Gusto ko yung kulay niya sa baba. Maganda bro, pag nabili mo ng model unit na to. Tingnan mo sa'yo na to. Ay, talaga? Dead end to eh. Oo nga, no. Punta dyan. Tingin mo ba mabibenta yan ng ganyang kapiraso? Oo. Ibili niyan, di ba? Oo. May mga gamit pa. Oo. Hindi ano kasi ito eh. Tingnan itong mga ito eh. Sana bukas. Ay, sarado. May room siya dito, banda. Next time magbabalik mo bro. Babalik atin mo ba to? O, syempre. Ay di yun. Magpa-schedule ako sa ahente. Para buksan. Para makita natin, no? Para makita mo. O sige bro, baka dumilim na. Maraming salamat. Sige, tsaka Okay. na tayo. Okay. Hey bro, Oh. doon sa outer right ha. Outer right. Yung RFID. Dahil may RFID. Okay, gets. Thank you. Troops, bye-bye. Direct! Sige. Ako rin bahala sa baby mo. Ipapa-PMS ko pa. Nag-service na. Tara. Angas. Ang dami pang bakante. Ang lawak pala nito, no? Siyempre, konti pa yung mga tao tsaka bahay, di ba? Mura pa yan. Doon sa 12M na yon, pwedeng umabot yan to 20 million. Bahay at lupa. Kaya swerte yung mga nakakuha kaagad nito. Bye, bro. Thank you. Bye-bye. Hey, galing. Chip, o nga pala yung ID ko. Album pa to. Thank you. Okay, buti na lang merong quad lock ito at urig pa. Search natin yung bahay pa uwi. Side natin ganyan. Make sure nakalock. Then let's go. Okay, so yung body position dito sa ating Hayabusa medyo pa forward ng konti. Yun ay comparison sa aking XSR. Ang lambot ng suspension, no? Yung upuan sobrang lambot din. Tunog maganda. Pagkatapos yung throttle response super aggressive. Hindi ko sure kung ano yung mode nito, no? Naka quick shifter to and auto blip. So syempre may pagka sports bike yung dating niya, no? So mamaya ko malalaman kung nakakangawit siya. Pero ngayong siguro 10 minutes ko pa lang siya ginagamit. Okay naman. Medyo matigas yung kanyang clutch lever, Kung minsan kasi kapag magaan yung clutch lever na madalas mong ginagamit, then lilipat ka sa ibang motor, kahit na sa ibang tao magaan yung clutch niya, parang pagdating sa iyo is mabigat dahil nasanay ka nga sa magaan. So bilang isang 1300cc na motor is still magaan pa rin naman siya, pero syempre hindi ako sanay sa ganito, kaya parang para sa akin nabibigatan ako ganun dahil mababa lang yung motor, no? Hindi kagaya ng mga ibang sports bike na mataas yung puwet niya. Ito mababa yung puwet nito, kaya flat footed ako. Yun ang maganda. Mukha siyang malaki, super bulky ng forma at ang laki ng cc, di ba? So hindi siya nakakatakot. Lalo pagka sumampa ka na, no? Kasi pag nakasampa ka sa motor, ganyan lang yung nakikita mo, di ba? Hindi mo nakikita yung kabuuang disenyo ng motor, kaya parang hindi malaki yung dala mo. Unlike kanina, naka-XSR ako, nakakasingit ako, pero ngayon hindi ako makakasingit. Dahil inaalala ko yung side mirrors, baka tumama, at mahaba yung dala kong motor ngayon, no? So mahirap para sa aking sumingit-singit sa ganyan. Lalo't napunta ka sa alanganin, hirap kasing itras nito,
dahil pababa yung kalsada, no? Hanggang ganito lang tayo. So sasabay lang tayo sa mga sasakyan at dahil malaki yung canister nito, hindi bulahaw yung tunog niya, no? Okay naman siya. Buong buo yung tunog, no? May dagungdong din eh. Yung sa XSR ko parang mababaw eh, no? Kasi medyo maliit yung canister, no? Ito may ugong talaga. Tsaka yun talaga yung kaiba ng 4 inline sa triple ng Yamaha. Hindi kayang habulin talaga ng triple yung tunog ng 4 inline. May smoothness talaga ito. Pero still, smooth pa rin naman yung CP3. Ibang ano lang eh. Iba lang eh. Ibang setup talaga eh. Sabi nga ni Brother Rain kanina, may-ari ng Hayabusa na to. Parang inline 4. Pero may salitang parang eh, no? Kasi hindi ko kuha talaga yung smoothness ng Hayabusa or any other inline 4 na big bike. Meron namang inline 4 na mababaw ang tunog like yung Ninja 250. Dahil mababa yung CC, medyo mababaw yung ugong niya. Ito dahil ang laki ng CC, ang laki ng piston, kaya maugong, malalim siya. Pagdating sa traffic, ayan yung kaliwang kamay ko, medyo nakakaramdam ng fatigue. So siguro kung isang linggo ko ng straight ginagamit tong Hayabusa, lalakas din yung left arms ko. Sila tingnan nyo, naka bike and single na motor, hindi sila umo-overtake kasi nga masikip ang kalsada eh. Baka kasi maipit ka sa dalawang sasakyan, mahirap umatras. Kaya tsatsagain mo talaga itong more or less 6 kilometers siya eh, no? Na traffic. Kaya tingnan mo, lokal yung mga yan pero tinatsaga nila, di ba? Ang sabi ng may-ari, 1.2 million pesos to eh. So para sa pangalan niya na Hayabusa, ganda ng tunog, maganda yung suspension, ang sarap upuan. Well, di ko pa masabi yung comfortability Siyempre, ilang minutes ko palang ginagamit. Pero ngayon hindi naman ako nangangawit. Ewan ko lang mamaya. Yung left lever lang talaga. Yung palagi kong sinasabi kasi mabigat talaga eh, no? Bumibigat lalo pagka tumatagal na. Pero maliban doon, okay naman lahat. Sa init, babad na ako sa traffic pero hindi pa rin masyado ramdam. Saka hindi naman ako nabomba masyado eh. Agaw pansin lang talaga yung motor sa laki. Tsaka timeless yung design niya, no? Hindi mo masabi na luma o bagong Hayabusa kasi simulat sa pool ganito yung pormahan niya, no? Agaw pansin pa yung kanyang Japanese leather. At mas kapansin-pansin siguro ito kung white siya, no? Ito, Raider 150 Ito yung small brother ni Hayabusa. Yan, pagka traffic lang, bitaw-bitawan mo lang yung left clutch or yung clutch lever para ma-relax ng konti yung kamay. Nagamit ko na rin to dati eh. Isang tao lang din yung nagpahiram sa akin ng Hayabusa noon. Pero nakalimutan ko na yung feeling. Kaya super excited din ako nung sinabi niyang ipapahiram niya sa akin. Pero dapat ako yung magpapa-PMS nito para isang biyahe na lang. Kasi hindi madalas nagmomotor yung may-ari nito eh. Po? 1,300 po. Apo. Doon tayo, tara. Dito tayo, bigyan natin ng sticker si Sir. Buti na lang nagdala ako ng sticker. Sir, medyo maliit lang yung sticker. Thank you. Ingat kayo. Anong pangalan mo, sir? Jonathan. Sir Jonathan. Ito ka, boss? Apo. Thank you po. Ingat, boss, ingat. Bomba, boss! Hindi ko expect may makakakilala sa akin. Grabe, iba yung motor na gamit ko pero nakilala ako, no? Paano kaya yun? Ang lupit ni na sir, no? Hindi pa naman ako nag-post na Hayabusa gamit ko ngayon. Grabe. Ba talaga pag mga solid subscriber o followers no? Kilala ka kahit iba-iba yung motor na gamit mo. Medyo dumidilim na kasi alas 6 na. Nagpalit ako ng frame rate. Ginawa kong 30 frames per second. Dahil kanina naka 60 ako, no? So para mas maliwanag yung kuha ng camera. Yun nga lang, syempre dahil 30 frames na lang, medyo parang may konting chop sa video. Tapos pag nirender mo ng 60, parang nagbe-blur yung paligid, no? Yun yung effect niya. Kaya mukhang ang bilis-bilis. Pero at least kita, di ba? Napansin ko sa apakan niya, no? Ang taas ng apak ko, kaya tuping-tupi yung tuhod ko. Sa ganitong tunog, okay siya sa pandinig. Yung actual na naririnig mo siya, hindi ka mabibingin, no? Naku, hindi ako makasingit to, no? Baka hindi ako magkasya eh. Mapapaya ako sa mga nasa likuran ko. Mahirap din umo-overtake, nasa likod ako ng bus. 1,300. Ay, thank you po. Natutuwa sila, no? Ang laki kasi ng motor eh.
Okay, pagdating sa singit, yung lapad niya, kaya naman makipagsabayan sa mga scooter. Pero yung pagliliko ka na, ayun, mahirapan ka na. So, tinupi ko nga pala yung side mirror ko guys, kasi sumingit ako. Mahirap naman may masagi tayo, no? 3 kilometers pa akong kita-travel dito sa traffic. Kanina pabalik ako dito, may ginagawang kalsada. Kaya yun yung nagkukos ng volume dito, no? Sarap ng hangin, no, pag binibilisan. Oh, dami estudyante, oh. Nakakapanibago. Parang ilang buwan akong nag-vlog na wala namang pasok sa school. Pero ang saya lang dahil ang dami nakikitang tao sa daan, no? Buhay na buhay yung mga negosyo na naman. Siguro yung mga nanonood sa akin, naka-oras lang din yung panonood nila, no? Dapat yung pag-upload ko, isakto natin sa nasa bahay sila, no? O kaya yung break time lang, alas 12, ganun. Ayan, no? Diba? Ang hirap isingit. Ang haba kasi. Paggamit mo tong motor na to, lalo't hindi sa'yo, lakasan lang ng loob talaga eh, no? Dito mas natakot ako sa motor na to kaysa dun sa motor ni Kong eh, no? Kahit mas mahal yun, kasi iba yung laki nito eh. Pero buti mababa lang talaga eh, no? Kasi may-ari, kita nyo, hindi naman siya ganun katangkad, diba? Halos pareho lang kami ng height, pero kahit na hindi siya madalas nagmomotor, mas pinili niya yung Hayabusa kasi kaya nga niya eh. Malamang siya, bago niya binili to, talagang inupuan niya muna, kinumpara niya sa ibang bikes. Kasi dati naka ZX6R siya, siguro nakulangan sa lakas. Pero yung pinalit niya talagang sobrang lakas. Sayang Ber, di ko nasama yun. Nakapokus kasi ako sa tricycle, baka mabangga ako yun. Kaya mo, meron pa yan. Hopefully. Tignan nyo yung Google Map ko, ang pula. Ang title pala dapat ng vlog ko, Riding the Hayabusa sa Traffic. Pero masaya, kahit traffic, no? Okay naman. Buhay yung mga, tindahan, no? Ang saya, oh. Diba? Medyo rush lang yung ibang umuwi kasi syempre oras ng uwian ngayon eh. Estudyante ako, syempre hindi ganun kadami yung baon mo sa school, so wala ka namang gagawin sa labas at ang hirap mag window shopping kung wala kang pera, kaya uwi ka na lang. Kaya noon mahilig ako sa PlayStation kasi pag uwi mo, di ba, sarap maglaro sa bahay, hindi mo kailangan mag-produce ng pera, maranasan mo yung ibang bagay dahil sa game. So dito red yung sa Google Map, di ba? Kaya siguro red siya dahil traffic lang sa kabila, pero yung papunta ng expressway hindi naman. So okay naman, buti na lang. So kahit na maganda yung lugar ni Bro Rain, kung dito ka lagi manggagaling at dumadaan ka lagi ng Marilao, ay mahirap. Isipin mo nakamotor na lang ako. Although 1000cc pero still 2 wheels lang to. Nahirapan pa rin ako. Tingnan natin kung may load. Wow, may 1,200. Thank you Bro Rain. May load. Hindi na ako nagka-problema. Grabe. Okay, ito na. Expressway na. Sorry guys, ginabi ako Itakbo nga tayo ng sandaan lang Good boy tayo ngayon eh. May grabe Third gear pa lang. Sandaan na Paano? Fourth gear natin. Ayan, cruising speed natin is 100 at mukhang may cruise control ito. No? So, asan yung button ng cruise control? Teka, hanapin ko lang guys. Ito, naka-on na yung cruise control. Set natin. Ayun, bakit ginawa nilang yung button ng switch on ng cruise control nandito, tapos nandito yung set? Parang mali yata yun, no? So, dito kasi sa kanan, dapat laging goods lang. Kumbaga, twist lang ng throttle lang pinoproblema mo, tsaka starter. So, bakit dito yung cruise, no? Siguro para bitawan mo yung gas. Pero, dapat hindi nawawala yung focus ng kamay mo sa right handle grip Dapat dito lahat sa kaliwa yung function, di ba? Pero ganun talaga yung design, no? Hanggat hindi nagko-complain yung mga gumagamit ng Hayabusa, hindi nila i-redesign to. Pero okay naman. Pag ika-cancel, pindot lang o kaya pag-brake ka ng konti, no? Magdadagdag tayo, pwede kaya magdagdag.
Ayun, nararamdaman ko dumadagdag siya. Ayun oh, bumibilis siya oh, kahit nakabitaw yung aking throttle oh. Ayan. So ako nasanay ako na digital. Medyo mahirap lang tingnan yung speed mo ngayon no? Kasi maliit lang yung stick niya eh. Kaya medyo mapapafocus ka ng konti. Mas maganda pala talaga pag digital eh no? Mas makikita mo yung gear, yung speed, RPM no? Pero wala eh. Kumbaga classic yung design ng Hayabusa eh. Kumbaga mini-maintain pa rin nila yung old design niya kahit modern na siya at marami na siyang technology no. Dahil inabot na ako ng isang oras sa pagbibiyahe doon pala sa traffic eh, no? Eh hindi naman ako nangangawit. Sa palad wala pa, sa likod wala pa, sa batok hindi naman. So maganda yung body position dito no. Nakatupi lang talaga ng sagad yung ating tuhod eh no. Kaya parang naiipitan tayo ng ugat sa pagdaloy ng dugo dito sa litid natin eh no. Sa manibela, hindi ko alam bakit hindi ako nangangawit. Siguro dahil malayo yung manibela sa dibdib. Kasi ang haba ng tangke niya, makikita nyo ang haba oh, ang laki oh. Diba? So mas mapapadapa ka ngayon instead na mapapatukod ka. Kasi kapag malapit ang manibela sa dibdib, parang nakatukod yung likod natin, diba? Dahil malayo siya, ayan, ganyan no. Yung bigat is sinasapon ng ating likod no. Kasi kapag ka nakakuba ka, parang ayun oh, alam mo yun, kapag nagbumitaw ka, ganun. Yung likod mo ang humihila sa'yo. Ewan ko, yun lang ang feeling ko kasi hindi kasi ako doktor eh. Hindi ko alam yung explanation dyan. Pagdating sa hangin, maganda yung mini visor niya. So yung hangin ay diretso dito sa aking bandang mata eh no. Pero dahil naka-helmet ako, hindi naman tumatama sa loob. So yung hangin lang talaga. Ewan ko lang sa mic ko kasi nakakonsentrate yung hangin dito sa aking helmet. Imbis na flat lang yung bangga ng hangin eh no. Pagdating dito sa dibdib, medyo may lumulusot lang papunta dito pero hindi ganun kalakas yung hangin no. Ayun, tinry ko siya sa high speed. Siyempre hindi ko na ipapakita sa video natin yung kung anong speed yun no. So napaka-stable niya sa sobrang bilis. Ang bigat talaga niya no. Walang alog kahit natabihan mo yung truck. Tapos kung hindi ka nakatingin sa speedometer mo, akala mo naka 6 gear ka na. Kahit na nakasaksak siya sa 4 tsaka 5, parang ang lumanay ng takbo niya. Pero sa pakiramdam mo, ang bilis mo na. Yun ay kung hindi ka nakatingin sa speedometer Tapos kahit nasagarin mo sa 6 gear, ang pino ng andar no, hindi ka yung parang nagwawala na yung makina ganon, na parang sasabog. Siguro dahil yung tambucho niya hindi ganon kaingay no, kaya siyempre hindi mo ramdam. Pero hindi ko sure kung ganon talaga ang Hayabusa based lang yan sa aking obserbasyon ngayon ginagamit ko. Yung tunog ng motor pagka talagang ang lakas ng RPM niya no, para siyang muscle car na sports car. Tingnan nyo, diba ang ganda ng tunog no, pero hindi masakit sa tenga. Parang sports car siya na habang ginagamit mo, diba nasa loob ka ng sasakyan, ang sarap pakiramdaman. Alam yun, kasi sa sports car diba wala namang wind noise dyan, so ang chill mo lang sa loob, ang tahimik. Talagang yung engine lang yung maririnig mo, lalo na yung makina ng sports car, di ba, nasa likod. Ala, grabe! Yung boss, yung side niya nakabukas. Buti na, sinabihan natin, kundi makakasabit yun ng sasakyan. Alright, nandito na ang Hayabusa sa garahe natin. Dati, nung inuwi natin itong KTM 390 Adventure, ang laki niya sa personal. Sabi ko nga, nanliit yung ating Z1000R at kahit napakalaki ng SBT, medyo lumapit yung laki nito. Dahil adventure bike siya, bulky yung dating niya. Pero ngayong, nandito na ang Hayabusa. Grabe! Lahat ng motor ko, nanliit. Wala siyang kapantay. At saka yung laki nito, pahaba, tsaka palapad. Ito kasi, nagmukhang malaki dahil matangkad siya, no? Medyo mataba rin yung kanyang tangke. Pero pagdating doon, payat. Z1000, maangas yung kanyang tangke dahil para siyang macho. Tingnan mo dito, yung tangke niya. Para siyang siga, para siyang bulldog. Pagdating dito, maliit yung headlight. At pagdating sa likod, patusok, payat lang yung puwet. Pero dito, sa Hayabusa, lahat malaki.
Simula dito sa kanyang headlight, ang lapad oh. Dito sa side, ang lapad ng fairing. Yung tangke, ang laki. Ang lapad. Yung fairing niya parang yung Honda na motor ni Nudge. Yung laki niya parang Goldwing. Tapos, yung puwit niya, eto, ang laki oh. Tapos may seat cowling pa siya oh. Wala na siyang angkasan pala. Ngayon ko lang napansin. So may fairing din pala siya dito, cover dito no. So pang isahang rider na lang pala ito. Parang Kawasaki H2 rin no. Tapos may sandalan siya dito. May Japanese letter pa. Tignan nyo naman oh. Mula dito sa puwet, sa upuan, sa tangke, hanggang sa manibela, grabe, lahat malaki. So see you sa next episode. Maraming salamat. Read for Speed.